Good morning. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Una sa ang aking pagbati dyan sa Nueva Ecija. Good morning. Happy 3 years anniversary po sa inyo. Salamat sa katapatan ng Diyos sa inyo dyan. At sa Maynila, sa Paco, mga baguhan o mga datihan, good morning po. Ganon din sa Labo at sa Barangay Salvacion. Magandang umaga po sa inyong lahat. So sa patuloy po nating pagkikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos, nandito tayo ngayon sa Lucas chapter 4. Kung handa na po kayong lahat, ay pakikuha na po ng bawat Biblia ninyo upang masundan natin kung ano ang mga sinasabi dito para sa atin. Pero bago ang lahat dyan, let's pray po muna uli. Atin pong itulog muna ang ating mga sarili sa Diyos. Let's pray. Hallelujah. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Alam po namin, Ama, na Ikaw ang Diyos sa lahat ng dako. Ikaw ang Diyos na nakamasid sa amin, nasaan man kami. Kaya pinasasalamat namin ang oras na ito, O Diyos, na sa bawat ginagawa namin, Ikaw ay nakatunghay sa amin at kilala niyo po ang bawat taong nakikinig sa oras na ito. Kaya pinagkakatiwala namin sa iyo ang iyong mga ang oras na ito at ang salita mo. Pinasasalamat namin na ito'y titimo sa bawat puso ng nakikinig. Maraming salamat po sa iyong banal na Espiritong patuloy sumasa amin at gumagabay, at ang lahat ng mga pasasalamat namin ito sa iyo ay sa ngalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So, especially po sa mga taga Nueva Ecija, good morning at happy anniversary po sa inyo diyan, ano? So chapter 4, Lucas. Ito ay ang patungkol sa pagtukso sa Panginoong Hesus. Dito po natin makikita na sa pamamagitan ng salitang ito, ginamit ang buhay ng Panginoong Hesus bilang anak ng Diyos kung papaano ipakita sa atin ang pagsunod sa Ama. Dito makikita po natin sa chapter 4 kung papaano sa iba't ibang kaparaanan na tinutukso ng dyablo ang Panginoon, subalit hindi man lamang siya nagkasala dahil pinanindigan at pinanghawakan or doon nakatuon ang Panginoong Hesus sa tunay na salita ng Diyos. So pakinggan po natin chapter 4 verse 1. At kung ma-recall po pala natin chapter 3, dito binautismuhan ang Panginoon. Matapos siyang mabautismuhan, doon ipinakita sa chapter 3 nito na bumaba sa Panginoong Hesus ang nag-anyong kalapati na Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos kung saan na pinaunawa sa atin na ito ang nagpapaalala sa atin ng salita ng Diyos. Ito ang nagpapaalala sa atin kung papaano. At kumbaga ang Holy Spirit po ang nakakaalam ng lahat. Siya ang katotohanan at siya po ang nagbibigay ng kalakasan. Kumbaga nag-uudyok sa ating mga puso kung ano ang dapat gawin na ayon sa kalooban ng Ama. Kaya kung titingnan natin dito, ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang sarili, nag-demonstrate siya kung papaano tinanggap niya ang banal na Espiritu ng Diyos nung siya po ay nabautismuhan. At matapos siyang mabautismuhan, makita natin dito, dinala siya sa ilang, dinala siya sa ilang ng Espiritu upang subukin. Pero kung titingnan natin, sino ang nagdala sa ilang? Ang Espiritu. So napakalinaw po ito sa atin, Kasi kung titingnan natin dito, ang buhay ng Panginoong Hesus, mula siya nang nabautismuhan, bumaba sa kanyang Espiritu ng Diyos at siya po ay nag-fasting 40 days. Kung makikita natin dito, inihanda niya ang kanyang sarili at andoon sa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, saka siya po dinala sa ilang. Napakalinaw dito. Ang Espiritu ang nagdala sa ilang upang siya ay tuksuhin. So sa ating mga buhay po, dito natin ito nakikita na kung tayo ay may pagsubok, iyan ay pinapahintulutan ng Diyos upang panghawakan natin ang salita ng Diyos. Naintindihan natin? Kung tayo ay may pagsubok, tayong mga sumusunod sa Diyos, ang pagsubok malinaw sa salita ng Diyos na ito'y pinapahintulot upang mapatatag ang ating pananampalataya, at hindi lamang po yan upang doon kasi sa pagsubok, habang pinanghahawakan natin ang salita ng Diyos, doon natin nararanasan ang kapangyarihan ng salitang itong ating pinanghahawakan at doon tayo nagiging matatag. At dito sa matutunghayan natin sa Panginoong Hesus, dito po yung tungkol sa pagsubok, pagtukso. Kaya makikita natin dito,
nauna muna ang tukso. Una, di ba? Nabautisman siya, bumaba sa kanyang espiritu ng Diyos, at doon matapos siyang matagumpayan ang mga tukso ng demonyo, doon siya nagsimulang mangaral. Anong ibig sabihin nito sa ating buhay? Sa ating buhay kailangang matukso, alisin. Kumbaga sa atin yung mga bagay ng ating kahinaan bago tayo magamit. Kaya nga dito po, kumbaga makikita natin sa ating buhay, may mga katanungan, bakit noong nakakilala tayo sa Panginoon, doon pa parang sunod-sunod ang dating ng pagsubok? Kasi napakalinaw, doon natin panghahawakan ang kasalita niyang ating natutunan. Doon natin yun i-apply ang salita niyang itinuturo sa atin. Katulad ng lagi nating naiintindihan dito sa salitang ito, wala itong, kumbaga, wala itong kaibahan kung very similar sa isang mga estudyante na nag-aaral sa school. Napakalinaw ito. Tinuturuan sila ng mga aral or mga leksyon sa loob ng eskwelahan, at pagdating ng naituro na ito ng kanilang guro, dadaan sila sa mga testing or mga exam. Doon titingnan ng isang guro kung ang kanyang tinuturuan ay isinasabuhay or inaaral or inuunawa ang tinuturo ng guro. So sa ating buhay, ang salita ng Diyos, itinuturo sa atin ng ating guro, which is the Holy Spirit is the perfect teacher. Napakalinaw po ito. Tinuturuan tayo ng banal na Espiritu ng Diyos kung paano tayo mamuhay. At ang salita ng Diyos, ito ang itinuturo sa atin. Katulad ng sabi ko, sa isang eskwelahan, tinuturuan ang mga estudyanteng matuto. At matapos maituro, dadating ang test, mga exam. Doon kailangang unawain at aralin ng mga estudyante ang itinuturo. Kaya nga kung ang isang estudyante hindi nito pinapakinggan ang turo ng kanyang maestra, pagdating ng exam, bagsak. Same thing po sa ating buhay bilang believers. Tinuturuan tayo ng salita ng Diyos kung paano tayong maging matatag. Dahil dito tayo sa mundo, maraming mga pagsubok. Tinuturuan tayo ng salitang ito na maging matatag. Kaya kapag dumating ang pagsubok, itong salitang ito na tinuturo sa atin ang ating panghahawakan para tayo maipasa sa mga testing. At kapag naipasa natin yung mga testing, ibig sabihin yung mga kahinaan natin, mga weakness ng ating buhay nung tayo pa ay mga hindi pa kumikilala sa Diyos, maraming mga weaknesses, mga pananalita natin hindi maayos, ang ating mga buhay makalaman, makasanlibutan. So, sasalangan tayo ng mga testing na yun, at ang salita ng Diyos ang ating panghahawakan. At kapag naipasa natin yung bawat testing na yon, doon tayo nagiging matatag hanggang sa pagdating ng araw. Alam mo, matatag ka na at ikaw na ang nagagamit. So doon dito natin makikita sa buhay ng Panginoong Hesus kung paano po siya tinukso. Okay, pakinggan po natin ang verse 1. Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Tandaan natin, kailangang lagi tayong puspos ng Espiritu ng Diyos dahil malinaw sa ating naunawaan, malakas ang Espiritu ng Diyos, at kapag malakas ang Espiritu ng Diyos, mahina ang ating laman. Napakalinaw. Kaya hindi nakakapasok yung mga bagay na makalaman natin kapag tayo ay puspos ng Espiritu ng Diyos. At ito po ang nangyari sa Panginoong Hesus. Dinala siya ng Espiritu sa ilang, at sa loob ng 40 araw ay tinukso siya ng dyablo. Hindi siya kumain ng anuman sa buong panahong iyon, kaya't siya'y nagutom. So dito natin makikita, patulad ng sinabi ko, kung saan tayo mahina, doon tayo sasalangan ng diablo ng tukso. Kasi hindi ka matutukso kung ikaw ay malakas. Kaya kung titingnan natin dito, ang Panginoong Hesus nagutom. Sabi dyan, at dito siya tinukso ng diablo. Sabi dyan, sinabi sa kanya ng diablo, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iutos mong maging tinapay ang batong ito. Kita niyo po yung pagsubok. Alam ng Panginoong Hesus na anak siya ng Diyos. Pero dahil alam ng Panginoong Hesus ang katotohanan ng salita ng Diyos, binalikan o sinagot ng Panginoong Hesus si Satanas mula sa tunay na kabuuhan ng salita. Ang sabi dito ng Panginoong Hesus, ngunit sinagot ito ni Hesus. Kung sabi dito, nasusulat,
hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ito unang tukso ito sa Panginoon, ano? Kung titingnan po natin, gutom. At sinalangan siya ng dyablo ng ganito, anak ka ng Diyos, kaya mong gawin yan. Gawin mong tinapay ang batong ito. Pero dahil alam ng Panginoon ang buong katotohanan sa salita ng Diyos, binalikan niya si Satan ng Word of God. Ano pong pinapaunawa sa atin dito na ulit-ulit pinaparating sa atin ng Espiritu ng Diyos? Maging matalino tayo sa salita ng Diyos. Dahil si Satanas, ang nakakatalo lamang sa kanya ay ang Word of God. Ano? Kasi kapag sinalangki, kung titingnan natin dito, si Satan, gamit niya rin ang Word of God. Pero dahil ang Panginoong Hesus alam ang kabuuan, tulad ng paunawa sa atin, maging matalino tayo mula sa Genesis hanggang Pahayag. Dahil sa mga huling araw, marami ang lalabas sa mga bulaang propeta na gamit ang salita ng Diyos. Ngayon, kung hindi natin alam at kakapiranggot lamang ang alam natin at putol-putol ang alam natin dito, maaring dayain ng ni Satanas ang tao sa pamamagitan ng salita. Kaya tinuturuan tayo, maging matalino tayo, at ito yung laging nire-remind namin sa inyo, magbasa kayo ng salita ng Diyos dahil yan ang command sa atin ng Panginoon upang tayo ay maging matagumpay. Sabi diyan, basahin nyo ito, ang salitang ito, araw at gabi upang kayo'y maging matagumpay. Hindi lamang yon, upang masunod natin ang lahat ng nakasaad dito. Ibig sabihin, habang nasusundan natin ang inuutos sa atin ng Diyos, ang sabi dito, kayo'y magiging matagumpay. At hindi lamang yun, kayo'y mananagana. So kaya tinuturuan tayo dito na maging marunong tayo sa salita ng Diyos. Dahil si Satan, lahat ay gagawin niyang panlilinlang upang dayain ang mga hinirang na kung saan mga anak ng Diyos. Tayo'y mga anak ng Diyos. Tingnan niyo po ang sunod na gagawin dito ni Satan, ano? Dinala siya ng diablo sa isang mataas na lugar at isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig. Sinabi ng diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga ito. Kita niyo po ang kasinungalingan ng diablo. Satan is a liar. Napakalinaw, sinungaling, manlilinlang. Kasi kung titingnan natin dito, sinasabi niya na pag-aari niya daw ang lahat ng bagay. Pinakita niya ito sa Panginoong Hesus. Sabi diyan, dinala siya at sinabi ng diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga ito. Ipinagkaloob ang lahat ng ito sa akin at maaari ko itong ibigay kung kanino ko gusto. Kita niyo po yan? Kung hindi alam ng isang tao ang salita ng Diyos, pwede siyang malinlang. Pero sa atin, alam po natin, lalo ng Panginoong Hesus, alam ng Panginoong Hesus na hindi pag-aari ni Satanas ang buong sanlibutan o lahat ng mga naandito sa lupa dahil ang lahat ng ito ay created by God. Ang Diyos ang may lalang ng lahat ng kanyang sinasabing ibinigay daw sa kanya ang kapangyarihan. Diba? Kaya itong sabi ko nga, uulitin kong muli, maging matalino tayo sa salita ng Diyos. Dahil ang demonyong ito, gagawin niya ang lahat ng panlilinlang upang tayo ay mapaniwala. Kita niyo po? Subalit sabi dito ng Panginoong Hesus. Kasi ang gusto ni Satan, sambahin daw siya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng nakikita mong ito, pagkakalob ko, dahil sabi niya, ipinagkalob na sa kanya ang lahat. Sinong nagkalob kay Satan? Wala po. He is a liar, masinungaling. Kaya nga ito, sabi dito, kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyo ang lahat ng ito. Kita niyo po yung kasinungalingan niya, na ang nag-create ng lahat ng bagay ay ang Diyos Ama. Ang Diyos Ama ang naglalang ng lahat ng bagay na nakikita natin at hindi nakikita, subalit ginagamit niya itong panlilinlang sa Panginoong Hesus upang sambahin lamang siya. Pero sumagot ang Panginoong Hesus, gamit uli ang Word of God. Ang sabi dito, 8, sumagot si Hesus, nasusulat. Nakita niyo po ano? Nasusulat. It is written. Sabi dyan, kung sa English, nasusulat. Ang Panginoong mong Diyos ang dapat mong sambahin. Siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Kita niyo po yan?
Ayan, alam ng Panginoong Hesus ang kasagutan ng tukso. Tandaan po natin ang ating bawat buhay nating lahat, bawat tukso na isinasalang ng demonyo sa ating buhay, may eksaktong verse na nagmumula sa salitang ito po. Kaya kung hindi mo alam kung ano ang eksaktong verse, talagang maitutumba ka po ng kaaway. Kaya tinuturoan tayo ditong maging matalino dahil sa panahon ng may matinding pagsubok, may akma ang salita ng Diyos para dyan upang ikaw ay mapalakas. Okay, so dito sa verse 9, dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo sa Jerusalem at sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos. Kita niyo po, yung kumbaga sinusubok kasi alam ng Panginoong Hesus na siya ang anak ng Diyos. Kita niyo po ang paggamit dito ni Satan. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka dahil nasusulat. Kung titingnan natin, gamit uli ni Satan din, Word of God. Sabi dyan, dahil nasusulat, sa kanyang mga anghel, ikaw ay ipagbilin, sila'y uutusan upang ikaw ay ingatan. Pakinggan natin po ang isasagot dito ng Panginoon. At kasi sabi dito ni Satan, nasusulat, na sa kanyang mga anghel, ikaw ay ipagbibilin, siya ay uutusan upang ikaw ay ingatan, totoo po yan, at aalalayan ka ng kanilang mga kamay nang sa mga batoy, paamoy, hindi masaktan. Kung titingnan, truth, but half truth. Kaya nag-counterfeit ang Panginoon dito sa kanya ng salita. Subalit sinagot siya ni Jesus, nasusulat. Nasusulat. Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Kita niyo po? Dahil hindi si Satan sa Bicol ay naka-intra. Ibig sabihin, hindi niya nadaya ang Panginoong Hesus dahil alam ng Panginoong Hesus ang tunay na kabuuhan ng salita ng Diyos. Anong nangyari? Hindi nakapagyari ang gusto ni Satan na pandaraya sa Panginoong Hesus. Kaya sabi dito, pagkatapos tuksuhin si Hesus sa lahat ng paraan, umalis na ang dyablo at naghintay ng ibang pagkakataon. So kapag tayo po nako-overcome, kaya nga sabi doon ng salita ng Diyos, kapag tayo'y malakas at gamit ang Word of God, panlaban sa mga pagsubok, mapapansin nyo yan po, makalipas na mga mayroon ka na namang pagsubok, pero makikita natin, minsan nag-i-increase yung pagsubok. Kasi nga habang tumataas ang ating pananampalataya, sinasalangan tayo ng sinasalangan ng malalaking pagsubok, pero yun ay, sabi ko nga po sa inyo, pagpapatatag. Kumbaga, from level 1 to level 2, pinapatatag at pinapatatag tayo. At hindi tayo dapat matakot sa pagsubok dahil malinaw dito, ipinapahintulot yan ng Diyos upang tayo maging matatag. Maging matatag. Po? At makikita, sabi dito, makita natin dito, sinabi dito, matapos siyang subukin, umalis ang dyablo, at naghintay siya ng ibang pagkakataon. Anong ibig sabihin? Kapag tayo po pinatatag na sa isang bagay, mag-watch out tayo. Mag-watch out. Kasi napakalinaw dito, na naghahanap ang dyablo na si Satanas ay naghahanap lamang ng maliit na butas upang siya po ay umatake lagi. Kasi ang purpose ng kaaway ay i-destroy ang mga anak ng Diyos. Kaya siya ay nagmamatsyag. Kaya dito sa atin sa ibabaw ng mundo, magmatsyag. Same thing sa aking sarili po, may mga pagsubok, may mga temptation, pero salamat sa salita ng Diyos. Dahil once nag-aali-aligid ang temptation, pinapaalala ng Diyos ang kanyang salita. Subalit kung wala ang salitang ito, maaring tumba ka na naman lagi, di ba? Kaya laging pinapaunawa dito, manatili kayo sa aking salita. At ito pong salita ng Diyos ang nagpapaalala sa atin, nagbibigay sa atin ng banal na takot na hindi tayo magkasala. So ang sunod po dito ay ang pasimula ng gawain ni Jesus sa Galilea. Tingnan niyo po tulad ng nakita ko rin po sa aking sarili, nung panahon na lagi akong tumba sa iba't ibang pagsubok, iba't ibang klase ng mga isinasalang ng kaaway, hindi po talaga ako nagamit. Pero noong na-overcome ko yung pagsubok, dahil personally na-experience ko ang kapangyarihan ng Diyos, doon po ako nagagamit. At dito nakita natin sa Panginoong Hesus, matapos niyang ma-overcome ang mga pagsubok ng demonyo, doon siya nagsimulang nangaral. Pakinggan po natin, kasi hindi tayo makakatayo
kung tayo ay mahina. Hindi tayo makakapag-akay ng isang tao kung tayo mismo nagsasalita ay lupaypay. Kailangan tayo muna ang magamit bago tayo magamit sa iba. Katulad ng pinapaunawa sa atin na ginamit ng salita ng Diyos patungkol dito sa mga sundalo. Ang sundalo, hindi ka po magiging general o magiging chief of military kung ikaw ay lulugo-lugo. Hindi ka pwedeng maging mataas ang iyong katungkulan. Kailangan kang dumaan sa matinding training. At yan po ang nakita ko sa ating buhay. At maging sa inyong mga naglilingkod, dumaan tayo, kumbaga sa talagang binaling-baling tayo sa iba't ibang pagsubok, pero ngayon natin nakita, dahil may purpose ang Diyos, dahil hindi tayo makakapag-encourage ng isang mahina, o hindi tayo makakapag-encourage ng mga taong galing doon sa kahinaan natin, kung hindi tayo naging matatag. So ito po ang Panginoong Jesus dito, nakita natin na matapos siyang subukin, doon siya nagsimulang mangaral. Sabi dito sa verse 14, bumalik sa Galilea si Jesus, taglay ang kapangyarihan ng Espiritu. Totoo po, kapag tayo nakaka-overcome sa anumang mga temptation, ang lakas ng pakiramdam mo po, At ito ang sabi dito, na balita sa mga karatig bayan ang tungkol sa kanya, nagturo siya sa kanila sa sinagoga at hinangaan siya ng lahat. Didiretsuhin ko po dahil ang oras natin dito ay limitado at verse 16. Verse 16, kaya ito po, madalian ito, kaya ituon ninyo ang inyong mga mata sa Bible na hawak ninyo, at kung wala kayong Bible, makinig. Sabi dito, makinig ang may pandinig, dahil tayo po ang nakikinabang kapag tayo pinapakinggan natin ang salitang ito at isabuhay. Ayan, verse 16, hindi tinanggap si Jesus sa Nazaret. Sabi po dito, makikita natin ang Panginoong Jesus, hindi siya tinanggap sa Nazaret, dahil itong mga taong naandoon, ang pagkakakilala sa kanya, siya ay anak ni Jose at ni Mariana, isang karpintero, si Maria. Hindi siya pinaniwalaan ng mga naandoon sa kanilang lugar. Walang pinaniwalaan. Kumbaga, mababasa natin dito na mismong sa lugar ng Panginoong Hesus, hindi siya nakagawa ng kanyang kapangyarihan, or ilan lamang. Basahin ko po muna bago natin ito itiinan. Pakinggan po natin Pumunta si Jesus sa Nazaret, ang bayan kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan at ibinigay sa kanya ang aklat ni propeta Isaiah. Binuksan ito sa dakong kinasusulatan ng ganito: ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral at ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi, at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas. Tingnan niyo po ang Panginoon. Sino ang mga experience na ganito? Kasi I have experience dito po na kapag ako nung panahon, na kapag ako'y naghihingi ng mensahe sa Diyos, pagbukas mo ng Biblia, eksakto sa sitwasyon mo ang sinasabi ng Word of God. Kaya nga, sabi ko po sa inyo, kung gusto nyong marinig kung paano kayo kinakausap ng Diyos, ano ang instruksyon ng Diyos sa buhay ninyo, magbasa kayo at magbuklat ng Biblia, dahil dito tayo kinakausap. Maraming mga taong nagtatanong, Lord, ano po ang direction ko? Ano po ang plano nyo? Paano mo malalaman ang plano ng Diyos kung hindi ka nagbabasa? Ang Diyos po nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Kung titingnan natin dito ang Panginoong Hesus nung binuksan niya ang aklat ni propeta Isaiah, eksakto ang tinutukoy ng salitang ito ng propeta patungkol sa kanyang sarili. Personal. Kung titingnan natin, kinausap ang Panginoong Hesus ng Ama, personal. At yan po, dyan, tulad ng sinasabi ko sa inyo, personally, may mga date, katulad ngayon dito sa kabila ko, may mga date, may mga sinasabi ang Diyos, kapag gusto kong alamin, ano Lord ang leading mo sa akin, magbukas ka po ng Biblia, dahil dito mo malalaman kung ano ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay.
Okay, naiintindihan natin ang kahalagahan ng pagbabasa. Ngayon, ang Panginoong Hesus dito, personal, kinausap siya sa pamamagitan ng pagbuklat niya. Nabuksan niya ang sulat ni Propeta Isaiah na nagtutumbok ng kanyang personal na gagawin na ministeryo dito sa lupa. Tandaan natin. Kaya ito po, sabi ko nga po sa inyo, ang Diyos hindi nagtatangi sa atin. Hindi niyo masasabing, oh, si pastora lamang ang pinapaboran. Hindi po. Lahat tayo binigyan ng salita ng Diyos. Nasa sa inyo at nasa sa atin kung paano natin ito pangahawakan. At sa bawat nagnanandigan at sumusunod sa salita ng Diyos, hindi nabibigo. Kaya yan po ang pinapaunawa sa atin, malinaw ang Diyos, hindi siya nagtatangi ng tao, pero depende sa individual sa atin kung gaano siya maghahanap at susunod sa kanyang mga salita, sa salita ng Diyos. So ngayon, ang sabi po dito sa 20, inirulyo niya ang kasulatan at isinauli sa tagapag-ingat at siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinaguga at sinabi niya, ang kasulatang ito na sa inyong narinig ay natupad ngayon. Natupad! Kasi nga, yun na yung ang gagawin niya. Kita niyo po ha, kung hindi ako nagtanong sa Diyos kung ano ang direksyon ng Diyos, palagay niyo kaya mababasa ko ang Psalm 32 verse 8 na maging ngayon ito ang gamit ng living by faith. Kasi ang nakasaad dyan na binigay sa akin ng Diyos noong 1993, May 8, 1993, ang sabi ni Yahweh, aking ituturo ang iyong daraanan, ako ang magbibigay payo kita'y tuturuan. So kung tingnan niyo po ang katapatan ng Diyos sa pangakong ito, dahil nung dumaan ang panahon na ako po'y nagsimblang-simblang ang buhay ko. Pero noong maalala ko ang promise ng Lord, Lord, hindi ko alam kung saan ako patutungo, pero ipinangako niyo sa akin na ituturo niyo ang aking daraanan. Kita niyo po doon unti-unting pinakita sa akin ng Diyos na i-direct ako sa tamang direksyon hanggang ito ngayon. Nandito ako sa inyo nagsasalita, patunay na buhay ang kanyang mga pangako. Amen? So dito po, sabi ng Panginoon, natupad ngayon ang nakasulat dito. Yung nabasa niyang ito sa Isaiah na tinutukoy siya, sinabi ng Panginoon at sabi diyan, ang kasulatang ito na inyong narinig ay natupad ngayon. Pinuri siya ng lahat, humanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Kita niyo po itong mga taong ito? Kawalan ng pananalig. Kita niyo, di ba ito'y anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tiyak na sasabihin ninyo sa akin ang kasabihang ito. Manggagamot, gamutin mo muna ang iyong sarili. Kasi yung mga taong ito po, sila yung mga walang pananalig. Kaya alam na ng Panginoong Hesus ang kanilang kuro-kuro o iniisip. Sabi diyan, gawin mo rin ito sa iyong sariling bayan, ang mga nabalitaan namin ginawa mo sa Kapernaum. Sabi niya, tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan, ngunit sinasabi ko sa inyo maraming byuda sa Israel noong panahon ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3.5 taon at nagkaroon ng tagutom sa buong lupain, subalit hindi pinapunta si Elias sa kanino man sa kanila kundi sa isang byuda sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Anong ibig sabihin po nito? Ang Panginoong Hesus nakakagawa lamang ng miracle or himala sa mga taong nagtitiwala sa kanyang sinasabi. Kaya nga itong mga kababayan niya, mga kamag-anak pa kung titingnan natin dito, hindi siya pinaniniwalaan, kaya hindi siya doon gumawa ng himala dahil wala silang pananampalataya. Kaya sabi dito, sa dinami-dami ng mga kitungin sa Israel noong panahon ni Eliseo, wala ni isa mang pinagaling at nilinis maliban kay Naaman na isang taga-Syria. Dahil ito lamang si Naaman ang naniwala. Siya lamang, tandaan po natin, ang kapangyarihan ng Diyos ay available sa ating lahat. Pero nakakapangyari ito sa mga taong naandoon ang pananalig. Kaya pinapakita dito ng Panginoon sa maging sa sariling bayan niya, hindi siya nag-perform ng miracle dahil puro sila duda. Dahil ang nakatingin sila, si Jesus ay anak lamang ito ni Jose na karpentero, anak ito ni Maria. Kaya wala siyang pinakita doon. Parang po sa akin pinapakita. Kaya nga sabi ko nga, na-example ko last week,
Sino ang mga naniniwala sa akin? Kakaunti sa mga kakilala ko. Kasi ang tinitingnan nila yung old life ko. O si Aida, magsasalita ng salita ng Diyos. Kilala ko yan. Kilala ko ang buhay niyan. Alam ko ang mga karumihan niyan. Alam ko yan. Kilala ko yan. Kaya kapag tayo nagsalita sa harapan ng tao na gamit ang Word of God, hindi tayo pinapaniwalaan dahil nakatingin sila doon sa past. Nakatingin sila doon kung sino tayo noon. Kaya mas marami pang nakikinig sa ibang lugar kaysa sa sariling bayan dahil ang nakikita nila yung background mo, kung sino ka noon. Katulad ng Panginoong Hesus, malinaw dito, kaya huwag tayong magtaka kung may mga kakilala tayong hindi sa atin naniniwala. Kasi ang tinitingnan nila yung karumihan natin kung gaano tayo kasama noon. Pero salamat sa Diyos na tayo mismo nakita natin ang kahabagan sa atin ng Diyos. Hindi lamang tayo kinahabagan, pinatawad, pinagpala. At ito ang nakita natin dahil tayo po ang nakakakilala ng ating sarili kung sino tayo noon. Kaya itong Panginoong Hesus pinakita dito, hindi siya nagpakita ng miracle doon sa kanilang lugar dahil puro sila doubt. Nakatingin sila sa sitwasyon. Kaya nagalit, sabi diyan, nagalit ang lahat ng nasa sinagugan nang marinig ito. Kasi pinaringgan sila ng Panginoong Hesus. Sinabi niya diyan na hindi talaga sila papakitaan ng miracle. Dahil ang nakakakita lamang ng mga miracle o nakakaranas ng kapangyarihan ng Diyos, ang mga taong nananampalataya sa sinasabi ng Panginoon. Sabi diyan, na nagalit ang lahat ng nasa sinagugan nang marinig ito, nagsitayo sila at itinaboy sila palabas, tinaboy siyang palabas papunta sa gilid ng bundok na kinatatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangin. Kita niyo po mga taong ito? Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. So, yan po malinaw, huwag kayong madi-discourage, kung may mga ini-invite kayong mga kakilala but they don't believe you, it's okay. Ipanalangin ninyo yan. Ang mahalaga, magpatuloy tayo na makita ang liwanag sa atin upang walang maibato sa atin. Sabi ko nga, okay lang, batuhin nyo ako ng old life ko, it's okay. Kasi inaamin ko yun, ginawa ko pang ang libro, hindi ko kinahiya yun upang maitas lang Panginoon. Pero ang usapan ngayon, tayo ngayon na nakakakilala na sa Diyos, dapat maging maingat tayo sa ating pamumuhay upang walang sino man na maibato, kasi nakakalungkot na nung makita tayo nagbabible, pero kung may gumagawa pa tayo ng dating buhay natin, yun po ang hindi maganda. Kaya tinuturuan tayo maging ilaw at asin kayo ng sanlibutan upang walang maibato sa atin. Tulad ng sabi ko nga, batuhin man tayo ng old life natin, totoo yun. At hindi natin yun itinatago, itinitestify natin na tayo'y dating masama, mas makasalanan, pero kinahabagan at pinagpala ng Diyos. Ngayon, ang sunod po dito ay ang lalaking saniba ng masamang espiritu. Dire-diretsuin ko na po ito, kasi ito ay mga kasaysayan kung paano pinagaling ng Panginoong Hesus itong mga sinapian ng masamang espiritu. Mula noon, si Hesus ay nagpunta sa Capernaum, sa Galilea, at nagturo sa mga tao ng araw ng pamamahinga. Namangha sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan ang kanyang pananalita. Yan po ang sinasabi ko sa ating lahat, especially sa mga leader. Siguraduhin na natin na lagi tayong puspos ng Espiritu ng Diyos. Dahil kapag puspos tayo ng Espiritu ng Diyos, mayroon kapangyarihan ang ating pangangaral. Ano ibig sabihin? Mayroon yung anointing. Kasi malinaw ang anointing, hindi ito nasusuhulan. Hindi nasusuhulan ang Diyos, hindi ito nabibili, kundi ang Diyos nakatingin sa ating mga puso. Kapag tayo'y naandoon sa ilalim ng Espiritu ng Diyos, talagang naandoon yung power ng pagsasalita, naandoon yung sunod-sunod na wisdom na lumalabas sa ating bibig. Pero kung wala ang Espiritu ng Diyos, kahit tumayo ka dyan isang oras, magdaldal ka dyan ng magdaldal, hindi ito papasok sa pusong nakikinig dahil walang anointing. Kaya ito, nagkakaroon tayong banal na takot na talagang sumunod tayo sa Diyos, especially sa mga leader. Dahil sabi dyan, katulad ng nabasa natin na para kang ang taong wala ang Espiritu ng Diyos, para ka lang latang walang kumbaga walang laman, tumutunog na parang umaalingaw-ngaw lamang. At pero kaya sabi dito, ang Panginoong Hesus ay nangaral na may kapangyarihan. Dahil kaya sabi diyan, namangha sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan ang kanyang pananalita. May isang lalaki noon sa sinagoga na sinasapian ng masamang espiritu, sumisigaw ito ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus, na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala
kita, ikaw ang banal mula sa Diyos. Maging si Satanas, alam niya po ang Panginoong Hesus ay banal na anak ng Diyos. Kilala. Ano po? Kaya kita nyo dyan, makikita natin, even Satan, nauutusan ng Panginoon, lumabas ka sa taong yan, lumalabas. Kaya itong pagpapaunawa sa atin, wala tayong dapat katakutan. Even the enemy, si Satan, hindi natin ito pwedeng katakutan. Dahil kapag nasa atin ang Espiritu ng Diyos, napapalayas natin ito, tandaan natin ito, we have the power. Ang pinaunawa sa atin ng Panginoon, nung nakipag-isa tayo kay Kristo, si Kristo nakipag-isa, the same power yung pinaintindi sa atin ng Panginoong Hesus. Anumang kapangyarihan na sumakanya ay nasa atin dahil tayo'y nakipag-isa sa Kanya. Kaya wala tayong dapat katakutan. Ang katakutan natin kapag tayo nagkasala dahil daan po nakakapasok ang iba't ibang gawa ng dyablo at doon tayo nadidestroy. Pero the moment nakadikit tayo sa salita ng Diyos, walang takot. Ibig sabihin, naalis ang takot dahil malinaw dito si Satanas mismo. Takot sa salita ng Diyos. Okay, verse 35. Subalit sinaway siya na Jesus, tumahimik ka, lumabas ka sa taong iyan, at nang mailugmok ang lalaki sa kanilang kalagitnaan, lumabas ang demonyo sa kanya nang hindi siya sinasaktan. Yan po ang kapangyarihan. Unawain natin uli. We are with Christ. Nakipag-isa. At sabi ng Panginoon, dahil kayo nakipag-isa sa akin, magagawa ninyo ang lahat ng bagay. Hindi sa pamamagitan ng ating lakas, kundi sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus, kung saan tayo nakipag-isa. At ito sa 36, namangha ang lahat ng nakasaksi, kaya't nasabi nila sa isa't isa, ano ito, makapangyarihan at mabisa ang kanyang salita. Amen. Makapangyarihan ang kanyang salita. At ito ay kanyang salita. Amen? So kaya ito ang tinuturo sa atin, may kapangyarihang nakapaloob sa salita ng Diyos. Mystery. Ang nakakatuklas lamang dito, ang taong taos-pusong naghahanap sa Kanya. At siya po ay nasusumpungan. At ayan. At sabi po dito, yan nga, namangha ang lahat sa nakasaksi, kaya nasabi nila sa isa't isa, ano ito? Makapangyarihan at mabisa ang kanyang salita. Nauutusan niyang lumayas ang masasamang espiritu at lumalabas naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus upang sa buong lupaing iyon. Diretso, 38, pinagaling ni Jesus ang maraming tao. Si Jesus ay umalis sa sinagoga at nagpunta sa bahay ni Simon. Nagkataong ang biyanan ni Simon ay may mataas na lagnat, kaya't nakiusap sila kay Jesus na ito'y pagalingin. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na mawala ang lagnat. At ito'y nawala nga. Kaagad namang tumayo ang babae at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng may mga kasamahan nilang may sakit. Anuman ang kanilang karamdaman, anuman ang karamdaman ng mga ito. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa bawat isa at silang lahat ay gumaling. Lumabas sa marami ang mga demonyo na sumisigaw, ikaw ang anak ng Diyos. Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat alam nila na siya ang Kristo. Ayan. At sunod, bakit nga ito pinahinto ng Panginoong Jesus na pinagbilinan or pinatigil ang masamang espiritong ito na sabihan na siya ang Kristo dahil alam ng mga demonyong ito na siya nga ay anak ng Diyos. Bakit po ito pinatigil? Kasi katulad ng pinaunawa sa atin kay Apostol Pablo, Pedro. Nung tinanong ng Panginoong Jesus, Simon Pedro, sino ako para sa iyo? Ang sabi ni Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos. At ano ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanya? Mapalad ka, Simon, na hindi ito ihinayag sa iyo ng tao, kundi mismong ang Diyos ang naghayag nito sa iyo. So dito po kaya pinatigil ng Panginoong Hesus ang demonyo sa pagsasalita, uldo katotohanan na siya ang salita ng Diyos. Dahil ang gusto ng Panginoon, sa ating pag-aaral na intindihan, ang gusto ng Diyos, ang mismo ang tao ang magtuklas sa kanyang puso, magkaroon ng pananampalataya sa Panginoong Hesus kung sino siya, at
At ang Diyos Ama mismo ang nagre-reveal sa puso ng tao at maging sa atin. Yun ang pinaunawa sa atin. Maging dito kasi, kaya nga makikita natin, maraming mga instances na lumalayo ang Panginoong Hesus sa karamihan ng tao dahil dinadagsa siya ng tao dahil nababalitaan na siya ay nagpapagaling ng may sakit. Pero makikita natin dito, pumupunta lamang ang mga tao dahil sa himala. Dahil gusto lamang nilang mapagaling sa kanilang karamdaman. Pero ang gusto ng Panginoon dito, makikita natin ang gusto ng Panginoon, lumapit ang tao hindi sa himala, kundi lumapit ang tao upang igalang, mahalin at manampalataya ang tao sa Diyos. At kapag ganun ang una, kaya nga inuna sa atin ang Diyos muna bago ang lahat sa atin. At ito ang itinuturo dito, kaya pinipigilan o pinapatigil niya ang masamang espiritu na magsalita at malaman ito ng lahat na siya ang Kristo, dahil ang gusto ng Diyos, sila ay magkaroon ng pananampalataya, ang mga taong ito na manampalataya na siya nga ang sugo ng Diyos, hindi dahil sa narinig kanino man, kundi ang Diyos mismo ang mag-reveal sa kanilang puso ng Panginoong Hesus ay anak ng Diyos at panampalataya na nila ito. Last na po, nangaral si Jesus sa Judea. Nang mag-uumaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag na siyang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos, sapagkat ito ang dahilan kaya ako isinugo. At nagpatuloy siya ng pangangaral sa mga sinagoga sa buong Judea. So dito po tayo magtatapos. Binilisan ko kasi 40 minutes na po ito at alam natin na marami pa kayong gagawin, especially sa Nueva Ecija, at ang time natin is very limited. So sa inyong lahat, kung gusto nyong ulitin ninyo po ang salitang ito, hingiin ninyo sa Banal na Espiritu ng Diyos ang pagpapaunawa dahil siya naman po talaga ang nagbibigay sa atin ng kaunawaan. Amen? So again, God bless everyone hanggang sa susunod na linggo uli. Bukas basahin nyo chapter 5, sunod-sunod hanggang magkita-kita tayong muli through video sa darating na linggo. God bless everyone. Happy anniversary Nueva Ecija. Bye!